Bitawan mo ako! Ano ba? Hindi ka alis ng bahay! Victor! Huwag kang galaw! Pare, nagnakaw ka. Bakit mo ginawa yun? Tuluyan na nasira buhay ko. Huwag kang panghinaan ng loob. Malalampasan mo rin ang lahat. Ganito, pare. Pumunta ka ng City Hall. Mag-apply ka ng trabaho. Matay na tayo't lahat. Problema pa yung pera na yan. Makakatulong kung makakahingi tayo ng serbisyong panlibing sa City Hall. Makikunin mo yung mga papeles, ha? Samahan mo ako sa City Hall. Paano ka makakasiguro na hindi ako sasapit dyan? Wala namang nakakaalam na ikaw nag-utos. Pupunta ako sa City Hall. Kakausapin ko si Roberto para protektahan niya yung mga darating nating shipment. Pero mag-iingat ka, lalo na kay Roberto. Nauuna ngayon si Jesus Montenegro. Habang humahabol naman, si Congressman Miguelito seems to be trying to take the lead. Lap 2, Miguelito! Tungkol maingat ka. Dalawa na lang kayo ni Kong na naglalaban. Back to the ring. Mas lalong mainit ang karera ngayong sina Tanggol at Kong na lang ang natitira. Mukhang walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Tanggol is taking the top spot. Humahabol naman sa kanya si Congressman Miguelito. Hindi binibigyan ni Tanggol si Kong ng pagkakataong maunahan sa nito. Parehong nagpapakitang gilas ang analista natin. Kong is getting up pero mukhang hindi niya kaya. Tanggol is not giving him space para maunahan sa ni Kong. Miguelito is trying to take the advantage. Mukhang hindi niya talaga kaya. Ang goal wins another lap. Makakahabol pa ba si Kong? Yes, we have the drugs. We're on our way back now. Ayun sila. Tolpo, bilisan mo. Sige. Hey, what's that? Maganda na kayo. Someone behind us. Block them. Nakahalata yata. Let's go out of here. No, our men can handle this. These are ex-military. They can handle this situation. Laki na namin maintain. Handa na kayo. Six laps in, pero talagang si Tanggol ang namumuna. Pilit siyang hinahabol ni Miguelito, pero sadyang iba talagang diskarte ni Tanggol. Dali! Ah, may gusto kayong kainin? Gusto niyo pa na mainom? Ariin niyo lang sa inyo to. Salamat, Divina. Peng! Boss Divina, kailangan namin si Tanggol. Dali, kakapos Tanggol! Tanggol, kailangan ka na nila. Francis! Francis!
kotse, baka may matipuhan kayo. Bibigyan ko kayo ng napakalaking discount. Kasi kung... Ayos, panalo na to! Bakit hindi ka sumasagot? Sana ligtas ka, Marites, dahil di ko mapapatawad ang sarili ko kapag nasaktan ka ni Rigor. Wala siya mapapagtaguan sa paghihiganti ko. Hello. Mr. Montenegro, we have prepared your shipment. We will send it to you tomorrow night. I'll be expecting them, Mr. Kwan. Thank you. No, thank you. The Montenegros are infamous for being the rulers of Manila. With your help, our products will conquer the Philippines. We still need to judge your product before we proceed. I promise you will not be disappointed. I'll speak to you soon. Okay. Excuse me, ho. Sir. Nandiyan ba sa opisina si Esther Mendoza? Si Ma'am Esther. Nasa eskwela po sa kabila, sa may quadrangle. May job expo kasi doon. Gusto mo, samahan na kita. Papunta rin naman ako doon eh. Sige, salamat. Sige po, tara. Alam mo ba yung pupuntahan natin, Mamo? Hindi. Magtanong na lang tayo kung saan yun. Ay, sir, pwede magtanong. Saan po yung opisina? Yung para sa ayuda sa pagpapalibing? Sa social welfare. Sa second floor po yung opisina. Dali niyo na po ba yung requirements niyo? Dali na po. Sige po, kita na po sa taas. Thank you. Salamat. Ang dami namang tao dito. Ingat. Boss, dito ba yung pila ng social worker? Dito nga. Anong kailangan nyo? Baka matulungan ko kayo. Hingi kami ng ayuda para sa libing ng anak ko. Malaki rin kasi yung gastos namin dun eh. Tatapatin ko na kayo, ha? Bukod sa mahaba ang pila dito sa City Hall, medyo mabagal ang proseso dito. So kung gusto nyo, tulungan ko kayo maglakad. Amo, tutulungan niya raw tayo. Sandali.
Alam ko yung kalakaran nito eh. Magpapabayad ka, ano? Magkano? 10% lang naman po ng makukuha nyo. Wala na kayong gagawin, pipirma na lang kayo. Kaya kung makakakuha kami ng 50 mil, sa'yo yung... 5,000. Makuwag na. Maghihintay lang kami. Pero wala na kayong gagawin doon, hindi na kayo maabala. Ako na. O, ayo, bahala kayo. Talagang kami bahala. Tara. Mga tao to, walang magkawa. Thank you, sir. Sige po, ingat po kayo ha. Salamat. Don Julio. Oh, kamusta po? Inigo! Musta kayo? Mabuti naman. Ano pong sadya niyo dito? Si Roberto, pero gusto ko munang bisitahin ang mama mo. Ayun, si Mama nasa training center. Samahan ko na po kayo. Okay. Sige po. Very good. Very good. Ma'am, may bisita po kayo. Please, Inigo, not now. Don Julio. Please. Thank Sit you. down. Thank you, Sit thank down, you. please. Salamat, Tia. Mukha yata marami kang pinagkakaabalahan at umiinit yung ulo mo, ah. Pasensya na ho kayo. You're right. Dami kong iniisip. Relax lang. Huwag mo masyadong dilidibin yung ginagawa mo. Tsaka isa pa, meron ka naman katuwang si Inigo. I always do my best to help my mom, Don Julio. I'm sure you. I'm sure. At sigurado ako, pinalaki ka ng maayos ng iyong ina. Maraming salamat po, Don Julio. Ma'am, mauuna na lang po muna ako sa job fair. Iwan ko na lang muna kayong dalawa. Thank you, anak. Is there anything I can do for you, Don Julio? Alam mo, ako'y talagang sobrang nalungkot nang hindi ikaw ang tatakbong pagka-mayor dito ng Maynila. Ako naman, naiintindihan ko ang nararamdaman mo sa ginawa yung desisyon ni Gustavo. Well, wala naman ako magagawa. Hindi ko naman pwedeng kontrahin ang desisyon ng papa. Tinanggap mo na ba yung alok niya tumakbo sa Kongreso? Hindi pa. This is my life. This is my legacy. Nasa pagiging mayor talaga ang puso ko, Don Julio. But, kilala ko ang papa. Alam kong buo na ang desisyon niya. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. One day, magiging alkalde ako ng Maynila. I won't back down. Yan. Yan ang gusto ko sa'yo, Olivia. Determinado ka. Kapag ginusto mo, kukunin mo. Desidido ka at may abilidad. Sa totoo lang, yun talaga sana ang gusto ko tumakbo pagka-mayor. Mataas ang ambisyon mo at meron kang kakayahan para kunin ang lahat ng iyan. Sana nga lang makita ni Gustavo ang potensyal na nakikita ko sa iyo. Salamat, Don Julio. Kaya lang sa ngayon, pasensya na at
Si Miguelito ang tatayan ko. Alam mo naman ang usapan namin ni Gustavo, nakataga sa bato. Pero pangako sa'yo, oras na ikaw ang tumakbo bilang mayor, ibibigay ko sa iyong lahat ng suporta sa iyong kandidatura at sa iyong kampanya. Salamat, Don Julio. Noon pa man, alam ko na malaki ang tiwala niyo sa akin. Kailanman, kaya hindi magbabago yan iyan. Dahil itinuturing na rin kitang isang tunay na anak. Dito po ang registration. Hingi na lang kayo ng tulong kung may kailangan kayo sa mga booths, ha? sige Salamat po. Okay po. Hello, Ma'am Esther. May naghanap po sa inyo. Rigor, pinaalam na sa akin ni Mando na darating ka. Salamat, Jimmy, ha? Sige po, Ma'am Esther. Siya, dito muna po ako. Okay po. Sabi sa akin ni Mando, naghahanap ka daw ng trabaho. Oo, kung may mapapasukan sana. Naku, tamang-tama. Job expo ni Mayor ngayon. Baka may makita tayong trabaho para sa'yo. May dala ka bang resume? Wala eh. Okay lang yun. May mga forms naman dito. Halika, sasamahan kita. $31. Matatanggap namin to, pero matatagalan pang releasing ng pera. Mga 1 buwan. Nailibing na namin yung anak ko. Maghihintay pa kami bago makakuha. Paano yung mga bayarin ko? Pasensya na po. Hindi na po namin yung problema. Balikan nyo na lang po ang 10,000 sa susunod na buwan. Ano? 10,000 lang yan? Pag-aantayin mo kami sa ganung kalit na pera? Ganun po talaga yung kalakaran namin dito. Marami po kaming tinutulungan. Ang sabihin mo, puro kayo palakasan dito. Yung naglalakad ng papel. Ayun kasi ang mga pinapriority ninyo kasi malaki porsyento ninyo. Sir, magdahan-dahan po kayo sa binibintang nyo. Bawal po yung fixer dito. Anong bawal? Eh, kanina kami nag-aabang dun sa labas eh. Yung nakasumbrero. Diyan lang. Salamat. Kung nagre-reklamo kayo, ibabalik na lang po namin. Ay, hindi. Ayos na sa amin ng 10,000. Babalik na lang kami sa susunod na buwan. Salamat. Sa susunod, ayusin ninyo ha. Maki, ha? Tik na tayong mawala ng ayuda sa'yo. Pasensya na, Mamo. Eh, ang lilit na nga ng makukuha natin sa gobyerno, tapos pag-aantayin pa tayo. Wala na talagang mapapala dyan sa gobyerno na yan. Mamo, oh. Ang laki ng ngiti, oh. Pero nung muntik na nilang mabundol si Fatima, gusto pa tayong takbuhan. Pumunta kaya tayo dyan sa Job Expo. Ngayon yun ay. Walang tatanggap sa akin yan, Mamo. Hindi nga ako nakapagtapos ng high school, eh. Alam mo, mag-racket na lang ako. Mas malaki pa siguro kikitain ko doon. Ano, wala kang plano sa buhay mo? Ha? Abang buhay ka na lang na mabubudol ng ibang tao. Yun ang trabahong kinamatay ng kuya mo. Bakit? Hindi ko kakayanin na mamatayan ulit ng anak. Sige, Mamo. Puntahan natin. Baka meron trabaho na pwede ako doon. Aasahan ko ang pagpatuloy ninyong pagsuporta sa mga Guerrero, ha? Team tayo. Okay ba? Go! Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat, Mayor. Ikaw pa. Kung di pa padala mo lang, ha? Mayor, magsisimula na po yung program sa Job Expo. Si ate, andun na ba siya? Wala pa po eh. Ate talaga.
Ate, nasa ka na? Are you sure you want me there? Baka makagulo lang ako. Ate naman. Itong ginagawa natin para sa Guerrero to. Pare-pareho tayong makinabang dito, lalo na malapit ang eleksyon. Ikaw pa, tatakbo kang bilang congresswoman, makatulong to sa mga constituents mo. Okay. Okay, I'll be there. Ate, magandang desisyon yan. Imagine mo, mayor at vice mayor magkasama sa huling project. Di ba? Gaganda lalo pangalan natin dyan. Halika na. Tayo kita. Inigo, pakihatid mo na si Don Julio sa parking. Hindi. Gusto ko muna makausap si Roberto. Gusto ko siya makausap ng personal. Kaya sasama na ako siya sa job fair. Baka sobrang busy ni Roberto. Hindi ko na masabutan, makawala pa sa akin. Halika na.